Welcome back to my channel, I'm Bilby TV. Nagbablog nga po kan iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Nagtuturo din po at tutorial tungkol sa iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like sa mga simbolo kong ganyan. Huwag na rin po kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa vlogs ko. And tutorial ng iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Pagtuturo ng mga bawal inumin, bawal kainin at bawal gawin habit sa araw-araw. Maraming salamat nga po sa all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po patuloy nyo suportahan yung channel ko para lalo po mag-grow at marami po natin makunuha na mahirap natin mga kababayan. Ang tutorial ko po ngayon, yung kapag kayo ay sa umaga, para hindi kayo antukin, para good mood kayo sa trabaho. Ito po yung dapat ninyong gawin para good mood kayo sa pagpasok niyo sa umaga at hindi kayo antukin. Tips number 1, matulog ka everyday ng 8 to 10 hours. Alam niyo, kapag natulog kayo ng 8 to 10 hours, naging habit ninyo yan, malaking tulong sa katawan ninyo, sa utak, sa mata, sa pandinig ninyo, o sa puso ninyo, sa baga ninyo, or sa lalamunan ninyo. Alam niyo bakit? Napakahalaga ng matulog everyday ng 8 to 10 hours. Napapansin niyo pag kulang yung tulog ninyo, sobrang init ng katawan ninyo. Ang lamig ng katawan ninyo. Napapansin niyo yan pag kulang kasi tulog. Mainit yung loob ng katawan ninyo. Malamig yung loob ng katawan ninyo. Yan yung napapansin niyo, di ba? Kapag kulang kayo sa tulog. Kaya mahalaga, matulog 8 hours to 10 hours. Mapapansin ninyo, pag gising ninyo sa umaga, pag everyday nyo ginagawa niyan, kung maputi ka, pinkness yung kulay ng balat ninyo. Sa mga babae, kung makinis yung kutis, o lalo na sa face, mapapansin mo sa mga babae pag gising nila, pinkness yung face nila. Kasi, kumpleto sila sa tulog. Kasi alam nyo bakit? Yung tao, nagre-repair ang balat niyan, alas 10 to 4 o'clock, nagre-repair yung skin natin. Kaya, pag kumpleto tayo sa tulog at nakuha natin yung alas 10 hanggang alas 4 na tulog, napaka-press ng pakiramdam natin pag-gising natin sa umaga. Yan. Tips number 2, para hindi ka antukin sa trabaho, dapat pag gising mo sa umaga ay at masakit ng ulo mo, tapos ang trabaho pa naman ay malapit lang sa inyo, matulog ka agad ulit o umidlip ka. Kasi kapag hindi mo umidlip yung sakit ng ulo mo, yan yung magpapantok sa iyo pag daling mo sa pag nandun ka sa trabaho mo. Kung ikaw yung nagdadrive, delikado ka yan. Kasi kung masakit ng ulo mo, ay wala ka sa focus sa ginagawa mo sa araw-araw dahil masakit nga yung ulo mo, yung isip mo hindi kampante kasi yung sakit ng ulo mo ang pinupukusan mo. Kaya mahalaga ay i-balance mo yung pagtulog mo or nakabalance yung pagkain mo, pag-inom mo ng tubig para hindi masakit ang ulo mo kapag umaga kasi mag-focus yan ang sama ng pakiramdam mo habang nagtatrabaho. Pwede kang antukin, pwede kang lumabas ng trabaho mo kasi sakit ng ulo mo. Kung ikaw ay nasakit ng ulo at nagtatrabaho, hindi ka mapakali, hindi ka mapapokus din sa trabaho mo. Kaya kung masakit ang ulo mo, pwede ka naman na mag-excuse or absent, or kung talagang masakit na masakit, pwede namang magpaalam ka sa mga supervisor ninyo o nakakataas sa company na sobrang sakit ng ulo mo. Kung hindi mo talaga kayang pumasok sa trabaho. Kasi bawal naman pumasok sa trabaho nang ikaw ay may sakit. Pag sobrang sakit ng ulo mo, paano kung nandun ka na sa loob ng company sa sobrang sakit ng ulo mo, tapos mga machine yung hawak mo, paano yan kung yung kamay mo kasuot sa machine, matumba ka kung sobrang sakit talaga ng ulo mo. Kaya iwasan yung wala sa kondisyon magtrabaho kasi pwede ka maksidente, pwede ka na mag-out ng maaga sa trabaho, undertime. Sayang naman kung pinag-undertime ka sa loob ng company. Kasi kung may mga company na bigla kang pumasok, tapos masama ang pakiramdam mo, pauwiin ka ng boss mo.
Kasi bawal nga magtrabaho ng masamang pakiramdam, may sakit. Kaya, focus sa tulog, uminom ng tubig, everyday na 8 hanggang 10 baso, matulog na maaga. Yan yung kondisyon sa trabaho para hindi ka antukin, mawala ka sa focus, o mabad mood ka. Okay? Yan yung tips number 3. Tips number 4, isa pang nakakaantok sa trabaho kung hindi ka nakaganon. O pag-gising mo sa umaga, napapansin pag madaling araw, di ba? Tayo na tayo si Manoy. Yan. Tapos, kung hindi mo palabas yung laman yan, ang nangyayari niyan, aantokin ka sa trabaho. Yan. Yan yung isa rin nakakaantok kapag ganun. Yung tumigas si Manoy, tapos hindi mo palabas yung sperm. Ang mangyayari niyan, aantokin ka sa trabaho mo, wala ka sa focus, sa sakit ng ulo mo kapag hindi mo yan palabas. Kaya, iwasan ninyo, pag-gising nyo sa umaga na si Manoy tigas na tigas tapos hindi mo siya napalabas yung sperm. Ang mangyayari niyan ay aantukin ka sa trabaho, mawawala ka sa focus, sa sakit ng ulo mo, din hanggang sa pauwiin ka ng boss mo kung hindi ka kondisyon sa trabaho. O, di ba? Sayang yung pamasahe mo, sayang yung pasok mo, masayang lang yung oras mo. Isa, dapat na lang pinagpahinga mo, di ba? Yan yung tips number 3. Tips number 4, para kondisyon ka sa trabaho, kung may sakit ka na vertigo, pwede kang magdala ng cert, yung niresita ng doktor. Kasi pag dinatake ka ng vertigo, inom ka lang para maintenance ba dun sa vertigo mo o migraine, para hindi ka mabahala sa trabaho. Kasi kung may vertigo ka, migraine, mawala ka sa focus trabaho, sa sakit ng ulo mo, pwede kang antokin, etc. Mawala ka sa mood pag sobrang sakit ng ulo mo habang nagtatrabaho. Yun yung tips number 4 para kondisyon ka sa trabaho. Tips number 5 para kondisyon ka sa trabaho, huwag kang mag-inom. Example, bukas ka may pasok, tapos nag-inom ka ngayon. Pag-gising mo, sakit ng ulo mo. Yan. Bad mood ka na pagpasok sa trabaho. Kasi ang sakit-sakit ng ulo mo, iintindihin mo, sakit ng ulo mo, mawawala ka sa focus ng trabaho. Hanggang sa kagalitan ka ng boss mo kung mamoy ka na alak at lasing ka nang pumasok sa trabaho, di ba? Sayang naman yung pagpasok mo. Kung malayo ka, may motor ka, nagasolina ka, o uniform mo pa. Siyempre, gagamit ka ng sabon, ano pa, downy, kuryente, pag-washing, di ba? Sayang lahat ng gamit mo. Isa sa pinahinga mo na lang. Ayan nga, sabi ko sa inyo, kapag may sakit kayo, kayo pumasok sa trabaho, lalo na kung hindi ninyo kaya. Kasi, pinagbabawal sa loob ng company kung kayo ay may sakit at yung sakit ninyo nakakahawa, bawal kang pumasok sa loob ng trabaho. Kasi papauwiin ka ni boss mo, sayang lang yung pamasahe mo, sayang yung gasolina mo, sayang yung effort mo, yung oras mo, uniform mo, di ba? Susuotin mo sa loob. Yan yung tips number 4. Tips number 5, kaya sa masakit yung ulo natin, gawa sa mga kinakain natin. Example, mahilig ka kumain ng mga chichirya, soft drinks, pwedeng sumakit yung ulo mo. Mahilig ka magsigarilyo ng sobra-sobra, mahilig ka na uminom ng mga milk tea na sobrang ka, pwedeng pagising mo sa umaga, uncondition yung katawan mo kasi pwede kang magtai, kasi milk tea may gatas din yan, pwede kang sumakit ang ulo, sumakit ang tiyan. Dapat tama lang yung inom mo ng milk tea, tama lang yung pagkain mo ng madami. Kung pagising mo sa umaga, sakit ang tiyan mo sa dami ng kinain mo, yan, unconditional yung katawan mo, hindi ka makakapasok sa trabaho, hindi ka makakapokus sa trabaho mo kapag ganyan. Okay, ano pang mga habit mo, yung mga kasayahan. Yan yung tips number 6. Mahilig ka sa online game, pwedeng sumakit yung ulo mo, bad mood pagising sa umaga kasi sakit ng ulo, gawa ng puyat sa pag-online games, puyat sa panonood ng focus na dapat matulog, kulang sa tulog. Yan, unconditional, masakit ang ulo, pwedeng lagyan natin, trangkasuhin. Kaya, dapat, importante po yung tulog, pagkain,
inom ng tubig araw-araw. Kung may vitamins kayo, inom kayo ng vitamins para focus lagi sa trabaho, hindi ka bad mood pagpasok sa office ninyo. Yan po yung tips number 6 na dapat nating isalang-alang or habit sa araw-araw para hindi tayo antukin sa trabaho, para hindi tayo bad mood, para hindi tayo pauwi ni boss, para hindi sayang yung mga pamasahe, gasolina, yung mga uniform na sinuot natin, tapos hindi naman pala tuloy-tuloy yung trabaho natin, pauwiin tayo ng boss kasi hindi ka pwedeng yung trabaho kasi unconditional yung katawan mo. Okay. Sana po nakatulong sa mga tao na yung palaging masakit ang ulo, tapos bad mood, pinapauwi ng mga boss. Panoodin niyo yung video nito, mga secret kung paano ang gagawin niyo. Thank you for watching. I'm Wilby TV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa sumusuporta sa Wilby TV.